realities as a new creature, mga kapatid. Harapin ang katotohanan bilang bagong nilalang. Tayo po ba ay bagong nilalang sa oras na to? Amen. So, tingnan po natin, no? Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, magsimula muli. Ano ang babaguhin mo sa iyong buhay? Minsan kasi yung nakaraan natin, kasalanan, pagkakamali, mga kapatid, kabiguan o sugat, ay hindi pa rin natin nakakalimutan. Although nagpatawad tayo, pero nandun pa rin sa isip natin, hindi natin nakakalimutan. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:17, inuulit ko, therefore, if any man be in Christ, is now a new creation. All things pass away, and behold, all things become new. Una-una, nabago ang ating identity. Nung wala pa tayo sa Panginoon, mga kapatid, ang pagkakilala sa atin na, kilala mo ba yung mahusay kumanta? Kilala mo ba kung sino yung matalino? Yun ang pagkakilala sa atin, no? Kasi yun ang nakilala at nakita identity natin. Kaya ang ating identity ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos. We accepted Him, we received Him, and we become the sons of God. Amen. Sabi po sa Galatians 2:20, no? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I live, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself to me. Hindi na tayo ang nasusunod, mga kapatid. Ang Diyos na ang nasasunod-sunod sa buhay natin. Whatever things na binabalak natin gawin, kino-confide muna natin ito sa Panginoon. Kasi nga, siya na ang boss ng ating buhay. Amen. Kaya di ba sinasabi lagi natin sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all His ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Kaya nga lagi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Nung ating kakayahan ay binibigay natin sa Panginoon, hindi nung kakayahan natin ang sinusunod natin. Dahil sabi nga sa Mateo 22, Verse 37, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ginagawa natin ngayon to, mga kapatid. Iniibig natin ang Panginoon. Wala tayong reservation. Kaya nga, di ba, hindi natin unang inibig ang Diyos. God first loved us. At naging asin at ilaw tayo. We are the light and salt of the earth. So nakikita po natin, nakitaan tayo ng liwanag sa pamamagitan ng ating mga gawa. Mga mabubuting gawa, mga kapatid. At nakikita sa atin ng being Christ-like. Kasi we are the light and salt of the earth. Ang harapin natin ang katotohanan bilang bagong nilalang ay makikita hindi lamang sa ating sinasabi, kundi sa ating ginagawa. Ang ating kabutihan, kasipagan, katapatan, at karunungan ay patunay na si Kristo ang naghahari sa ating buhay, mga kapatid. Ang lumang pagkatao, iniwan na natin. Kaya huwag na tayong bumalik sa dating gawin natin. Mamuhay tayo araw-araw bilang bagong nilalang para sa kalwalhatian ng Diyos. Maging sa Ephesians, mga kapatid, o Efeso chapter 4, verse 22 to 24. Sabi po rito, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Verse 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, palakpakan po natin ang Diyos.